Muli, magandang araw or gabi, conforme kung saan po kayo nandoon na nagsusubaybay dito po sa channel na ito. At ang ating pong pag-uusapan, ito po ay maging warning or babala sa mga kababayan nating mahilig manghusga at magsalita ng tapos. May mga nangyayaring hindi maganda. Okay, ang tinutukoy ko ay yung mga nagsasabing pag si Marcos ay nanalo, sila'y aalis ng bansa. Di ba? Ang tanong ngayon, may umalis na ba? Ang tanong ngayon, meron bang gumawa nito? O dala lang ng kanilang gusto mapag-usapan at paninindigan na akala nila hindi mananalo yung Marcos? Yan ang malaking problema. Okay? At iba pa, pag-usapan din natin ang mga nangyari sa Senado, especially doon sa Senate presidency. Well, ito po yung medyo controversial. Matindi ho yung Amy Marcos. Alam niyo si Amy Marcos, nakakatandang kapatid yan, pasintabi na ni President-elect Bongbong Marcos Jr. Ay in-interview po ng, alam naman natin, laging controversial itong si Karen Davila ng ABS-CBN. Napapa-controversial siguro talaga. Ay yun pala yung nagsabi no, na pag nanalo si Marcos, siya daw aalis ng bansa. Ha? Di ba? Ito, in-interview niya si Amy Marcos. Akala siguro niya hindi alam ni Marcos yung kanya sinabi. Kaya dun pa lang sa intro ng pagbati ng good morning at interview, kaagad ang banat ni Amy, salamat Karen. Akala ko ba mag-migrate ka o aalis ka ng bansa pag nanalo ang Marcos? Wow! Ganong kaagad ang hugot ni Amy. Ibig sabihin, alam niya na sinabi ng anchor na ito, yung ni Karen Davila, yan noong eleksyon. Natalo. Hindi naman nanalo yung kanyang sinusuportahan. Bakit nga naman nandito? So, yan. So, ito ho yung aral. Hindi lang ho yung broadcaster na yan nagsabi nito. Alam ko, meron pang iba, lalo ni mga artista. Na sa oras daw na manalo si Marcos, sila aalis na ng Pilipinas at sa Amerika natitira kung saan man lugar. Kaya nga ang tanong ko, meron na bang umalis? May pamilya? Na hindi nila matanggap na yung President-elect na si Marcos ang maghahawak for the next 6 years sa ilalim ng ating saligang batas. Ngayon, kung sinabi nyo yan at hindi naman nyo kayang gawin, bakit pa nyo sinabi? Hindi ko naman pinalalayas kayo. Pero kayo may sabi. Hindi ko natutukoy ang mga pangalan kung sino yan. Kung sino po ang nagsabi niyan noong kasagsagan ng kampanya o eleksyon, dapat tuparin nyo. Mahalaga yung isang salita. Kung hindi rin naman nyo gagawin yan, bakit nga po sinabi nyo? So, ibig sabihin nito, hindi taong bayan ang humihiling na kayo umalis. Hindi kung sino ang humihiling na inyong tuparin ang inyong sinabi. Kung hindi sinabi nyo yan, di panindigan po ninyo. Nakita mo na. Kaya, inuulit ko, maging aral ito, pag politika lang, huwag nyong personalin ang laban. Huwag nyong itaya ang inyong pagkatao, ang inyong pamilya, ang inyong buhay sa politika. Politika lang yan Ayan ang sinasabi natin. Pero ako, hangad ko pa rin na tayo ay magkasama-sama mga Pilipino. National unity, yun naman ang mahalaga. Ngayon, kung tutuparin nyo ang inyong mga sinabi, wala kami magagawa. Umalis kayo. Kung ayaw naman, magiging record mo yan. Sa darating na mga panahon at nag-eleksyon at nagsalita ko rin ng ganyan, wala nang maniniwala sa'yo pag hindi mo tinupad. Kung sino man kayo dyan, politiko, negosyante, artista, o anumang sektor ang pinanghuhugutan nyo. Kung wala naman ho kayong paninindigan sa inyong sinasabi, huwag mo lang sabihin. Nakakasira ho yan sa pagkatao ninyo. Hindi ho ba? Simple lang. Kayo, mga mamamayang Pilipino, ano po ang inyong masasabi dyan sa isyong ito? Lalo na ho ang followers, supporters, viewers ng channel na ito. Pwede po kayo mag-comment at welcome po sa akin yan. Marami pong salamat. Okay. Pangalawa na ating pag-usapan, ito po ang major development din sa Senado. Inamin na po ni Senator Cynthia Villar, isa sa mga matagal ng senador at mambabatas, na hindi na siya interesado sa Senate presidency. Sa halip, susuportahan na lang daw niya si Senador Mig Zubiri na nagkaka-interest na siya ang maging Senate President sa 19th Congress. Okay? At kung sino man ang magiging kalaban pa ni Zubiri
abay, hindi natin alam kung malakas pa sila dahil itong pag-atras ni Villar at pagsuporta sa kay Zubiri ay malaking faktor ito, malaking bagay po ito. Ibig sabihin baka malapit nang makuha yung 50% plus 1. Kasi ho dyan majority numbers game ang pagiging Senate President. Although ito po ay internal problem ng Senado, kaya lang natin tinatalakay kasi mahalaga yung institusyon na yan. Ano man ang kailang gagawin at mga plano at pagsuporta o hindi sa incoming government under Marcos administration, mahalaga yon. Kaya yung pagiging Senate President, kahit na sila lang ang may power na mag-usap dyan, ang taong bayan, ang media, katulad na inyong lingkod, ay may karapatang ito italakayin. Kung yung mga gunita, noong isang araw, mahigit na isang linggong pinag-uusapan, close fight daw yung laban between Zubiri at saka Villar. Pero ngayon nagbago na nga, ayaw na nga, hindi na nagka-interest si Villar, so suporta na lang. So, kung sino man, maaaring, sino ba nagkaka-interest yan? Hindi ko alam kung sino. O mahihirapan na. Unang-una, mas malapit ang grupo ng Uniteam na pinangungunahan itong si Zubiri at iba pang mga nanalong senador sa kailan team na malapit sa incumbent o incoming President Ferdinand Marcos Jr. Kaya malaki na nga po ang posibilidad na si Zubiri ang maging Senate President. Katunayan, kahapon lang, nag-meeting sila, siya yung nag-lead, siya yung kasama doon sa meeting with President-elect Marcos. At ang pinag-uusapan dyan ay yung mga pwedeng maging agenda o dapat maging priority ng Malacanang na dapat suportahan ng Senado. So maganda po. Kung ganyan po ang paninindigan ni Senator Cynthia Villar, maganda ito dahil yung coalition or yung Uniteam hindi na mahahati. Kung yung mga gunita, sinabi po ng kailang grupo na dapat ang maghawak ng Senado ay kasama sa Uniteam, kasama sa national na pagbabago na programa ni President-elect Marcos at Vice President-elect Sara Duterte. So si Zubiri ho talaga ang nagka-interest at pwedeng maghawak nito. Okay? Sa Kongreso, wala na hong magiging problema. Mukhang wala naman lumalabas ng malakas na kalaban o lalaban dito kay Majority Leader Congressman Martin Romualdez, first cousin ni President-elect Marcos. So, pwedeng yan na po ang maging House Speaker. So, magandang combination ito. Makakasama sila ng eleksyon. Incoming Speaker of the House, Romualdez. Incoming Senate President, Zubiri. Ayan ho yung magkakasama na team. Tapos si Pangulong Marcos ang magiging presidente sa susunod na 6 na taon. So, ang gandang combination ito. Tingnan natin. Nag-uusap na sila nag-uusap na ho sila sa paghahanda sa kanilang pagpasok sa gobyerno pagdating ng June 30. At July, ayan na po magsisimula at maghahalal ng Senate President, House Speaker para ho doon sa last Monday ng July. Yan ang first SONA, State of the Nation Address, kauna-unahang SONA na gagawin ni President-elect Bongbong Marcos Jr. Kaya yan o, sa ngayon pa lang nababantayan ko, maganda ang coordination. Ongoing na yung transition between outgoing president at outgoing government, at yung incoming ay naghahanda na rin. So tuloy-tuloy ho, wala na akong nakikitang problema na ito. Magiging smooth ang lahat ng transition, pagsisimula at pag-take over ng bagong team para sa bagong buhay, pag-asa, pagbabangon, pagbagong muli at national unity ng pamahalaan. Okay, pasamantalahin mo na po ang ating muling pag-uusap. Saludo po ako sa inyo, mga kababayan ko, mga Pilipino. God bless! Thank you.